ay ikukumpara dun sa kapwa mo bansa. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin umuunlad tayo, nandito ka lang nagbabase sa bansang Pilipinas. Maling-mali 'yun. Hmm. Dito tayo sa pang-apat. Isa daw sa pinakamataas lumago. Ano, sa by percent, doon nagbabase sa porsyento, kung saang porsyento 'yun kasi 'yun ang pinapakita nila eh. Porsyento. Oh. May kung anong 0.5, 0.57%. 'Yun daw ang lamang natin. 'Di ba itong tawag dito, itong pinakamataas lumago dapat ang basehan natin, isa daw tayo sa pinakamataas lumago dito yata sa may bandang Southeast Asia. Isa daw parang ganun kung tama ako. Isa daw tayo sa mabilis. Ayun, mabilis lumago. 'Di ba ang dun sa puntong ganun, mabilis lumago, ang basihan dun napakalinaw. Ang dapat yung pagbasihan diyan, gaano kalaki o gaano kasapat o gaano kabilis o gaano kaganda yung naibibigay nating serbisyo dun sa ating matatanda ngayong panahon. 'Di ba? Sa mga kasi isang malaking basihan 'yan eh. Yung serbisyo o yung pensyon, isa yan, pensyon o mga benepisyo ng matatanda kasi nagserbisyo na sila sa ating bansa. Alam nyo ba ngayong 2024, sa pagkakaalam ko, itama nyo ako kung mali, yung nanay ko, senior, 500, ang pagkakaalam ko, isang buwan ang pensyon sa senior. Saan pupulutin yun ngayong panahon yung 500? Tapos sasabihin natin na tayo ay mabilis lumago, tapos dadaanin mo sa porsyento, number. Laliman naman niya, laliman naman natin. Huwag tayong, yung sinabi ko kanina, pasensya na, pero talagang nalulunod tayo sa sarili nating kababawan. Nalulunod dun sa ating sariling kababawan. Di ba mas maganda malunod ka dun sa malalim na tubig? Pero yung sarili mo na, tapos nalulunod ka pa, at mababaw pa. At ang isa pa, itong ilan na ba tayo? Pang 5. Pro OFW. Mindset ng karamihan, ng marami pala, hindi naman karamihan siguro, ay basta abroader, mapera. Ano bang pinagbabasihan nila doon? Sa ganung, bakit? Ang babaw talaga. Isip-isipin nyo, mapera daw pag OFW, nag-abroad. Kasi, may nakita daw sila na tagumpay. Magandaan niyang bahay, may swimming pool pa niya, may kotse, kumpleto lahat. Kababawan yun, sapagkat ang liit lang ng anggulo ng tinitingnan ninyo. Ilan ba silang ganyan? At ano ba ang dahilan bakit sila naging ganon? Ang masakit nito, karamihan, hindi ko man nilalahat, nag-asawa ng taga-ibang bansa. Kaya, yun ang nakita nila. Tagumpay. Hindi ko man nilalahat, may nagtagumpay talaga. Pero, yun ang masakit pa ron eh. Hindi naman talaga siya nagyaman dun sa sinasabi ng karamihan, sa alam ng karamihan, malaki daw ang sweldo. Hindi naman siya yumaman kahit tanungin nyo. Yung iba siguro, pero ang liit ng porsyento na sila yumaman ng ganyan kung sila ay swelduhan OFW. May ilan, pero kung titingnan nyo talagang yung OFW na sinasabi ninyo, nag-asawa, babae, lalaki, nag-asawa ng taga-ibang bansa, lalo na karamihan sa babae, pinatulan yung mapera. Isip-isipin natin. At ang ito pa yung may napanood pa lang ako eh, may vlogger na ganito ang nakalagay sa niya, sa parang natural lang, tingnan ninyo, panoorin
Panoorin nyo ito. Balik tayo sa katanungan ko nung nasa Pilipinas pa ako. Bakit po naging or tinuturing ang OFW na kagaya ko na bilang isang bagong bayani ng ating bansa, Pilipinas. So, saka ko lang nalaman yung kasagutan na parang sa ngayon, nang naging isang OFW na po ako, more than a year na po ngayon, saka ko pa nalaman ang rason yung naranasan ko maging isang OFW. Ang buhay po ng OFW kahit nasa Canada kami, hindi madali. Lahat po ay sakripisyo para sa pamilya. So, naghahanap talaga ako ng sagot. Nakita ko bayani po ako. Bayani ako ng mga anak ko. Yan. Pinakikita dyan sa video yan, talagang normal na normal, di ba? Normal. Normal yung sinasabi nung mismong OFW. Pero dito sa ilang sasabihin ko sa inyo bago matapos ang video ito, kalahati nung sinasabi niya, kalahati lang ang totoo. Sapagkat ang sinasabi niya, siya daw ay, ngayon, sabi nga, natuklasan lang niya nung nandun na siya. Kasalukuyang nagtatrabaho. Sinabi niya, siya daw ay bayani ng ating bansa. At yan din ang patuloy na maririnig mo na sinasabi ng ating gobyerno, ng mga social media, ng malalaking media, na bayani nga talaga daw ng ating bansa. Yun yung isa niyang sinabi. At ang yung pangalawa, bayani daw siya ng kanyang asawa, ng kanyang anak o ng kanyang pamilya. Bayani siguro ng pamilya nila. Okay yun, walang duda. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na napakarami niyan. Tulad ng isang manggagawa. Ang welder kasi, manggagawa, bibigyan ko kayo ng yung isang tricycle, dito sa atin, kilalang kilala yan, halos lahat naman ng barangay siguro bayan, ay may tricycle. Yan ay humigit kumulang ginagawa kung may motor ng buo, yung sidecar lang, ay ginagawa ng isang welder o isang manggagawa ng halos hindi humigit kumulang sa isang buwan. Niyang ginawa lang yan isang tricycle. Bali ang puna mo dyan, sidecar at saka yung motor. Ngayon, yan ay ginawa mo lang ng isang buwan Alam nyo ba, ako'y tricycle driver din dati. Yan ay tumatagal ng 15 to 20 years na mamamasada. At lahat ng gagamit niyan, kahit may bayad, ay Pilipino. Dahil dito niya ginawa sa Pilipino. Yung sinasabi niyo na, sinasabi din niya, yung pinanood natin kanina, bayani daw siya ng kanyang bansa. Papaano magiging bayani ang isang tao? Bayani ng kanyang bansa. Yun na muna ang tukuyin natin tungkol sa pagiging bayani ng pagiging bayani niya sa kanyang bansa. Paano magiging bayani kung isang buwan mo lang ginawa? Isipin nyo isang buwan lang ginawa ng isang tao yung tricycle. Kung yan ay sa ibang bansa mo ginawa, dun yan pakikinabangin ng bansa mo. Kahit may bayad, kasi namamasada, mabayad ka dyan. Pero pinakikinabangan yan nung bansa na pinagpapasadahan niya. 20 years, 15 to 20 years na pinakikinabangan ng bansa ng mga tao. Yung tricycle ay isang buwan mo lang yang ginawa. Kung yan ay sasabihin nyo na bayani, ay ang mga produktong kagaya niyan, sinong nakikinabang kung dun sila gumagawa ng mga ganyan? Dapat kasi kung yan ay bayani, tayo ang nakikinabang. Saan ka naman nakakitang bayani ng bansa natin ang nakikinabang ibang bansa? Dahil kung dyan mo yan binilding, dun yun mamamasada ng 20 years dun sa bansa na yun. At ito pa, ang pinakamalinaw na sagot dyan sa
hindi totoo talaga na bayani ng bansa natin ang mga OFW. Sapagkat kahit sa logic o kahit sa sentido común, hindi lulusot. Isip-isipin nyo ha, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halos lahat naman siguro sa atin ay may lansangan sa malapit sa inyong bahay. Bihira naman yung wala siguro. May naglalako dyan, malimit, maririnig mo, ang inilalako nila yung kanilang produkto. Halimbawa, ang sinisigaw nila, isda, di ba? May dadaan dyan, ice cream. Bili na kayong ice cream. Yun ang sinisigaw niya. Sinisigaw pa niya, halimbawa, taho. Taho. Yun ang isinisigaw nila. Ngayon, normal yun. May napansin ba kayong normal o abnormal? Yung ginagawa nung tatlong naglalako. Di ba normal? Wala namang abnormal dun eh. Kasi sa Pilipinas, dito sa atin, normal yan. Kung ano-anong isinisigaw dyan. Ngayon, ano yung kaugnayan dito sa ating tinalakay na makarinig tayo mga ganyang mga naglalako? Ang talagang isinisigaw nila yung kanilang ginawa. Ngayon, kung ikaw ay makarinig, halimbawa, sumunod na mga araw, nakarinig ka ngayon, may sumisigaw dyan sa inyong lansangan. Ang inilalako niya ay yung gumawa, hindi yung ginawa ha. Ang inilalako nila ay yung halimbawa, bili kayo, bilhin nyo na yung nilalako ko, yung manggagawa ng ice cream. Bili na kayo, magagawa ng ice cream. Bili na kayo, magagawa ng taho. Bili na kayo, magagawa ng... Pag narinig niyo yun, palagay ko naman, kahit napakalabo na ng isip ninyo, maintindihan nyo na hindi na normal ang nangyayari. Normal pa ba yun na ang ilako ay yung gumawa? Yun ang nangyayari dito sa atin nationally, dito sa ating bansa. Inilalako natin yung ating produkto. Ngayon, pagdating sa pang internationally na, pang buong mundo na, ang ginagawa natin, ang inilalako natin, yung ating mga manggagawa. Tapos sasabihin natin, bayani. Paano naging bayani ng isang bansa kung ganun? Na kahit sa sentido común ay hindi a-align, sapagkat ano't naging bayani ang isang, kung titingnan mo ay hindi parang perwisyo, talagang perwisyo, di ba? Gawa ng sa palagay ko pati pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Ang example ko ba ay itong na pinagtatawanan talaga tayo, yung ating lahi, sapagkat hindi natin nahalata itong punto pang ito, hindi natin nahalata na hindi talaga tayo nakikinabang o maliit ang pakinabang natin dun sa ating pinupuhunan bilang isang OFW. Sapagkat yun ang mga nagpapatunay nung si Pangulong Duterte pa, di ba nabalita yun na parang tinatakot niya yung isang bansa sa sa mga bansang, hindi ko matandaan kung anong bansa yun. Tinatakot pa niya na sabi ng ating Pangulong Duterte, subukan yung hindi gawin ito para may dinidemand siya na gawin ito kasi yun yung makakatulong sa mga OFW. At hindi kami magpapadala dyan ng OFW na. Di ba? Agad nilang tinugunan yun. Ibig sabihin, kung sila ang pinakikinabangan natin, bakit parang sila ay nanghihinuyo pa? Di ba? Yun yung katunayan na talagang hindi tayo malaki ang pakinabang. Napakaliit talaga sa totoo lang sa laki ng ating
ipinuhunan. At ito pa ang isa kong sample sa inyo. Yung palagay ko naman, alam niyo yung kanta ni Roel Cortez, yung napakasakit, Kuya Eddie, nang maging tao ako. Kanta na yan, kinanta yan noon. Bakit pag kinanta ngayon, walang labis, walang kulang, bagay na bagay pa rin? Okay, maraming salamat.